Malamang na ipagmamalaki ni Sun Tzu ang desisyon ni Trump na hadlangan ng Iran sa Strait of Hormuz. Pero nung huling beses na natpasya ang Iran na isara ang strait, nadunsad ang Amerika ng isa sa pinakamalalaking operasyon ng komboy pandagat mula nung ikalawang digmaang pandigdig, nilubog ang halos kalahati ng plotang pandigma ng Iran sa loob lang ng isang hapon. At naging sobrang matindi na napilitan ng Iran na pumirma ng tigil putukan para tapusin ang digmaan. Kwento ito ng Operation Earnest Will, kung saan 14 na buwan hiniling ng Amerika sa Iran na itigil ang panggugulo sa oil tanker noong 1980. Ang Iraq ay pinamumunuan ng lalaking kilala sa kanyang bigote. Nakita ni Saddam Hussein ang kaguluhan sa Iran matapos ang revolusyon, kung saan bagong napatalsik ang Shah at abala silang nagbibitay ng mga general. Kaya naisip niya, bakit hindi? Mukhang magandang oras ito para agawin ng ilang lupain. Matapos ang 8 taon ng digmaang trinsera, chemical na sandata, at halos 1 milyong namatay na patunayang hindi ito magandang ideya. Pero hindi natin tatalakayin ang digmaan sa lupa, kundi ang digmaan sa tubig. Noong bandang 1984 at 84 na pagtanto ng magkabilang panig na hindi nila kayang talunin ang isa't isa sa lupa. Kaya ginawa nila ang karaniwang ginagawa ng mga bansang kapos sa pera kapag naubusan ng magagandang ideya. Sinubukan nilang pahirapan ang ekonomiya ng kalaban. Sa Persian Gulf, oil tanker lang ang ibig sabihin niyan. Binomba ng Iraq ang oil terminal ng Iran sa Karg Island, habang inatake ng Iran ang anumang tanker na mapalapit sa Iraq. Dahil dito, nagsimula ang tanker war. Landlocked na ang Iraq dahil nakuha ng Iran ang Alpha Peninsula, kaya hindi na sila makapagpadala ng langis. Pinapapadaan ng Iraq ang langis nito sa Kuwait, kapalit ng bilyon-bilyong pautang at blankong tseke mula Kuwait, at pinapayagang gamitin ang mga daungan at barko ng Kuwait para sa Iraqi crude. Nagpasya ang Iran na tirahin ang barko ng Kuwait sa pag-aakalang patas lang yon. Pinasabog nila ang mga tanker ng Kuwait gamit lahat ng kaya nila. Mga anti-ship missile, gunboat, mga speedboat na may mga lalaking may mga RPG, at sea mine. Noong 1986 mahigit 200 neutral na tanker ang inatake sa Gulf, at 25% nito ay sa Kuwait lang nangyari. Noon, 60% ng langis sa mundo ay dumadaan dito. Ngayon, 20% na lang. Dahil sa tanker war, tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo. Kaya gumawa ng matalinong hakbang ang Kuwait. Noong huling 1986 nagpasya silang galitin ang Estados Unidos. Una, humingi sila ng tulong sa Unyong Soviet na pumayag agad para maglagay ng barkong pandigma sa Persian Gulf. Saka sila lumapit sa Estados Unidos. Nakita ng Washington na ang mga Soviet ay nagmamatyak sa pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo at nagpasya sila, hindi pwede. Sa kahit anong pagkakataon, hindi nila papayagan ng mga Soviet na mapalapit sa anumang ganito kahalaga. Noong Marso 1987, pumayag ang Administrasyong Reagan sa planong iminungkahi ng Kuwait. Kukunin ng Kuwait ang 11 sa kanilang mga oil tanker, papatungan ng pintura ang bandila ng Kuwait, ilalagay ang bandila ng Amerika, papalitan ang pangalan ng mga ito, at boom! Ngayon, mga barko na ito ng Amerika. Kung umatake ka sa isa doon, hindi Kuwait ang inaatake mo, kundi ang US. Tinawag itong Operation Earnest Will, isa sa pinakamalaking naval convoy ng Amerika mula ikalawang digmaang pandigdig. Mga aircraft carrier, mga battleship, destroyer, frigate, cruiser, mga cutter ng Coast Guard, AWACS planes, Army Special Ops helicopters, Navy SEALs, at espesyal na unit ng bangka. Ang buong armada ay naroon sa rehiyon. Hulyo 22, 1987 at 87 na buo ang unang convoy. Ang bida sa palabas ay isang barko na tinatawag na Bridgeton, at kailangan mong maintindihan kung gaano kalaki ang Bridgeton. Mahigit 1,000 talampakan ang haba niya at tumitimbang ng 414,000 tonelada. Kasing haba siya ng 3 pinagdikit na football field at kayang magdala ng mas maraming langis kaysa GDP ng ilang maliliit na bansa. Pwede ring magpalapag ng eroplano dito kung kailangan. Kasama niyang binabantayan ng 3 Amerikanong barkong pandigma, ang guided missile destroyer na USS Kidd, ang cruiser na USS Fox, at ang frigate na USS Cromlin. Lahat sila ay may pinakamagagandang sandata ng 1987 at dumaan sa Strait of Hormuz nang walang aberya. 4 na Iranian F-4 Phantom ang lumapit para sumilip, na pagtanto nilang labis silang behado sa bilang, kaya bumalik na lang sila sa kanilang base. Sige, hanggang ngayon ay maayos pa naman ang lahat. Sa likod ng mga eksena, may ginagawa ang Iranian Revolutionary Guard na di inaasahan ng Pentagon. Kumuha sila ng lumang landing craft at nilagyan ito ng mga lumang Russian-designed M08 contact sea mines. Noong Hulyo 23 gabi, bago dumating ang Bridgeton,
Palihim silang naglagay ng siyam na mina na 500 yarda ang pagitan sa ruta ng convoy at bumalik ng palihim. Nahuli ng American intelligence ang ibang planong pag-atake ng Iran na hindi natuloy, pero hindi nila nakita ang operasyon ng paglalagay ng mina. Kaya, maagang umaga ng Hulyo 24, nasa tulay si Frank Seitz, kapitan ng Bridgeton. 100 degrees ang init, kalmadong tubig, ayos lahat. Pagkatapos, nagkaproblema ng tumama ang Bridgeton sa mina. Sabi ni Kapitan Seitz, parang binagsakan ng 500 toneladang martilyo ang barko niya at nasa isang supertanker pa siya. Nagkaroon ng 11.5 talampakang butas sa barko kaya napuno ng tubig ang tangke. Pero eto kasi, sobrang laki ng Bridgeton kaya halos hindi siya naapektuhan nito. Patuloy siyang tumatakbo sa 16 milya. Kada oras, inutusan ni Kapitan Seitz ang crash astern, isang emergency na utos para umatras ng todo ang makina ng barko. Wala ring epekto. 3 milya at 30 minuto ang kailangan para mapahinto ang barko. Kaya tuloy-tuloy lang siyang umaandar. Samantala, huminto na ang mga escort na barkong Pandigma. Huminto ang Kidd. Huminto ang Cromlin. Ang Fox na malayo sa likod, huminto rin. Nagsalalita si Kapitan Seitz sa radyo at sinabi sa booth na hindi siguro naiintindihan ng iba ang tindi ng nangyari. Pero tiyak na kayang wasakin ng minang iyon ang alinmang barko nila. Mariin kong iminungkahi na pumuwesto sila sa likod ko, kaya sumunod sila. Habang papuntang Kuwait, 3 barkong Pandigma ng US Navy ang pumila sa likod ng nasirang oil tanker at ginamit ang Kuwaiti supertanker bilang pang-alis ng mga mina. May dumaan na Soviet minesweeper papunta sa kabila. Binalahan ng Amerikanong kapitan ang mga Ruso sa mga mina. Nagpasalamat sa radyo ang kapitan ng Ruso. Salamat, barkong Pandigma ng Amerika. Ang larawan ng convoy na ito, kung saan sunod-sunurang nakasunod ang mga barkong Pandigma ng US sa likod ng nasugatang tanker, ay lumabas sa front page ng lahat ng pangunahing pahayagan sa mundo. Hinimok ni punong ministro Margaret Thatcher ang Amerika na maging mahinahon dahil alam niyang may paparating na unos. Habang nagmamadaling magpadala ang Amerika ng mga minesweeper para tugunan ang mga minang pandagat ng Iran, naglabas naman ang Iran ng isa pang sandata, mga Silkworm missile. Kopya ito ng China ng lumang Soviet anti-ship missile. Hindi ito kabilang sa pinaka-advanced na sandata sa mundo. Sa madaling salita, para lang itong lumilipad na basurahan na puno ng pampasabog na itinutok mo sa isang barko at magdadasal ka na lang. Kapag tinamaan ito, napakasama ng mangyayari sa barko. Noong Oktubre 1900 at 87 nagpakawala ang Iran ng Silkworm papuntang Kuwait. Pero sumablay at tinamaan ng tanker na sungari na nakahimpil sa laot. Kinabukasan, muling nagpaputok ang Iran ng Silkworm at tinamaan ang Sea Isle City, isang Amerikang nireflag na tanker. 18 ang nasugatan. Permanenteng nabulag ang Amerikanong kapitan ng barko. Samantalang, ipinagdiwa ng Iran ang tagumpay sa propaganda nang hindi alam ang kanilang pagkakamali. Sa puntong ito, opisyal ng hindi nagpapakabait ang Estados Unidos. Pinirma ni Reagan ang isang tugon na tinawag na Operation Nimble Archer. 4 na destroyer ng Amerika ang pumunta sa 2 Iranian oil platform sa Rostem oil field na tinatawag na Rashadat at Rashadat. Ginagawa ng IRTC na base militar ang mga ito para maglunsad ng mga pag-atake gamit ang mga speedboat. Nagpadala sila ng mensahe sa radyo ng maaga. Lumabas na kay Sarig Magino. May 20 minuto kayo. Pagkatapos, nagpaputok sila gamit ang mga kanyon na 5 pulgada sa loob ng 90 minuto. Mahigit 1,000 bala ang pinakawala nila sa platform at ginawang latak na lang ang mga iyon. Sumampa ang Navy SEAL sa 2nd platform, naghalongkat ng impormasyon at umalis. Nakuha ng Iran ang mensahe. 6 na buwan, silang huminto sa pagpapaputok ng misil sa mga oil tanker na may bandila ng Amerika, pero hindi sila tumigil sa paglalagay ng mga mina. Mas palihim lang at ginawa pa rin nila ito tuwing taglagas, taglamig at tagsibol. Noong gabi ng Abril 13-14, 1,900 at 88 palihim na inilagay ng barkong Iranian na Charak, ang 12 mina, sa daraanan ng US Navy frigate na papuntang Hilaga para mag-refuel. Iyon ay ang frigate na USS Samuel B. Roberts. Ang Sammy B, tawag ng tripulante, ay halos 2 taon pa lang noong 1,900 at 88. Sobrang istrikto sa damage control ang commanding officer nilang si Kapitan Paul Rin. 14 ng Abril hapon. Naglalayag pa Hilaga ang Sammy B sa Golpo nang mapansin ng tripulante ang 3 madidilim na hugis sa unahan. Tinawag ng opisyal ang kapitan sa deck. Umakyat siya sa tulay, tiningnan, at kinumpirmang mga minayon. Inutusan niyang huminto ang lahat at tinawag ang general quarters nang walang alarma.
para hindi magtakbuhan ng tripulante at manginig ang barko. Maingat siyang umatras at tumawag ng minesweeper. Pagkalipas ng 10 minuto, sumabog ang ika-4 na minang hindi nakita sa ilalim ng Sammy B. Inyangat nito ang buong frigate mula sa tubig. Ang pagsabog ay nag-iwan ng 21 talampakang butas sa barko, naputol ang keel at napunit ang mga linya ng fuel, at kumulong ang mga bolang apoy sa silid ng makina. Pumasok ang tubig dagat sa barko, at ayon sa pisika, dapat lumubog ito sa gulpo sa 70 segundo. Pero dahil sa damage control training, hindi ito nangyari. Umasa lang sa pagsasanay at adrenaline, nagawa ng tripulante ng Samuel B. Roberts ang isang bagay na sinabi kalaunan ng mga inhinyerang pandagat na halos imposibleng gawin. Nilabanan nila ang apoy at pinatibay ang bulkhead gamit kahoy. Nang mabiyak ang barko, naglatag sila ng steel cable sa superstructure at hinigpitan ito para magdikit ang dalawang bahagi. 5 oras silang nakipagbuno para maligtas ang barko. Bumalik ang barkong Sammy B sa Dubai na halos kalahating lubog, may 10 sugatan, at sa himala, walang Amerikanong namatay. Pagkalipas ng konti, bumaba ang mga diver sa pinangyarihan ng Sammy B at natagpuan ang mga piraso ng mina na kinilalang M08 na moored contact mine. Tumugmang serial number sa mga nakuha mula sa Iranian mine layer na Iran Ajir noong nakaraang taon. Inulat ito sa mga opisyal at napunta sa mesa ni Ronald Reagan. Si Reagan, gaya ng dati, naglabas ng proportional response. Pero ang Navy ng US, ang narinig ay, gawin niyo lahat ng gusto niyo. 4 na araw pagkatapos, Abril 18, 1988, inilunsad ng United States Navy ang Operation Prang Mantis na may 3 surface action groups. Bawat isa ay binubuo ng 2 destroyer at 1 support ship. Ipinadala ang unang 2 grupo para sirain ang 2 Iranian oil platforms na base ng Revolutionary Guard. Inatasan ng 3 grupo na hanapin at tugisin ang mga frigate ng Iran na Sahand at Sablan. Nakaabang ang USS Enterprise sa labas ng Persian Gulf bilang dagdag suporta kung kakailanganin. Unang hintuan, Sasan Platform. Nagbabala sa radyo ang unang grupo at binigyan ng mga Iranian sarig ng 20 minuto para lisanin ito. Marami sa kanila ang sumakay ng tugboat at umalis. Pero may isang lalaking nagdesisyong maging bayani. Sumakay siya sa 23 anti-aircraft gun at nagpaputok. Isang 5 pulgadang bala lang ang pinaputok ng US Navy bilang ganti. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang Marine sakay ng helicopter, naglagay ng pampasabog at sumabog ang platform sa usok. Ganito rin ang nangyari sa pangalawang grupong sumira sa Siri platform. Nang magsimulang magpaputok ang mga Iranian, tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng 5 pulgadang bala ng American destroyer hanggang sa masunog ang estruktura at hindi na kinailangang gamitin ng SEAL team ang mga dala nilang pampasabog. Pagkatapos, lalo pang uminet ang sitwasyon. Ang barkong pandikma ng Iran na Joshan ay agad sumugod sa pangalawang grupo. Sinabihan ng mga Amerikano, pero nagpaalam lang ang Joshan at nagpakawala ng Harpoon missile sa mga destroyer ng Amerika. Pinaandar ng mga Amerikano ang kanilang mga countermeasure. Lumihis ang missile at matapos ang 30 segundo 5 American missile ang sabay na lumipad pabalik. Walang sariling depensa o countermeasure ang Josan, kaya bawat Iranian sa barkong yon ay nakatagpo na ng kanilang may kapal. 3 Iranian F-4 Phantom ang dumating mula Hilaga para gumanti, ngunit sinalubong ng mga American surface-to-air missile. Tinamaan ng isang F-4 at nawalan ng pakpak. Nagbalik agad ang 2 na muntik ng magbanggaan. Samantala, natagpuan ng 3 grupo at 2 A-6 intruder mula sa Enterprise ang Iranian frigate na Sahand. Naglopas ang mga A-6 para kumpirmahin na nagpapaputok ang Sahand, na nagbigay ng legal na pahintulot sa mga Amerikano na palubugin ito. Na ginawa naman nila ng masaya, isang harpoon ang tumama sa katawan ng barko, isang laser-guided bomb sa deck, at isang bombang may bigat na 1,000 libra bilang dagdag. Makalipas ng ilang sandali, nahuli nila ang kapatid na barkong sabalan na tumatakas. Tinamaan ito ng A-6 ng 2,000 libra na bomba. Sumabog ang engine room sa loob. Agad itong namatay. Kinailangan tawagan ng Washington ng Navy at sabihing tumigil na sila dahil kung hindi, mauubos ang Navy ng Iran sa isang araw. Sa loob ng 8 oras, pinalubog o pinilay ng US Navy ang halos kalahati ng fleet ng Iran na handang dumaban. Pagkatapos ng Operation Praying Mantis, biglang bumaba ang mga pag-atake ng Iran sa mga neutral na barko sa Gulpo. 3 buwan pagkatapos, noong Hulyo 18, 1,900 at 88 tinanggap ng Iran ang UN ceasefire resolution na nagtapos sa 8 taong digmaan nila kontra Iraq simula 1,980. Isang digmaan na sinabi nila sa sarili nilang mamamayan na hinding-hindi nila susukuan.
Isang digmaan na nagdulot sa kanila ng tinatayang kalahating milyong namatay na mga Iranian. Nagtalumpati si Ayatollah at sinabi niyang mas mapait pa sa lason ang pagtanggap sa tigil putukan. Isang lalaking 10 taon nang tinatawag na dakilang satanas ang Amerika sa kanyang bansa, ay napilitang umamin ng live sa radyo na mas pipiliin niyang uminom ng lason kaysa ituloy ang digmaan na kasali ng US Navy. Opisyal na natapos ang Ernest Will noong Setyembre 26, 1988. Sinamahan ng USS Vandegrift ang huling tanker patungong Kuwait. Sa loob ng 14 na buwan, 25 convoy at higit 250 barkong pangkalakalan ang ligtas na naihatid. Matapos ang insidente sa Bridgeton, wala nang matagumpay na pag-atake sa convoy. Sa prosesong yon, halos mag-isa tinapos ng US Navy ang digmang tumagal ng halos isang dekada. Kumusta na ang Sammy B? Yung frigate na dapat ay nasa ilalim na ng gulpo. Hinila nila ang natira pabalik ng Maine. Tinanggal nila ang nasirang seksyon, gumawa ng bagong module, inihinang iyon at binuo muli. Eksaktong pagkalipas ng 1 taon, bumalik siya sa dagat at nagserbisyo pa ng 27 taon bago magretiro noong 2015.